Mana, si Constantino ang pinakaunang Santo Papa sa Roma. Tinuod na siya. Naatay history nga basahon. True na siya nga mga panghitabo. Giwala na siya nga libro sa mga Katoliko. Aron dili sila mababulyaso. Bantog ra nga dili nato mabasa sa Biblia nga si Pedro ni angkon siya siyang kaugalingon nga unang Santo Papa sa Roma. Oops siya. Wa tay mabasa ana. Sa iyang sulat, unang Pedro, ikaduhang Pedro, siya nagaingon dito sa kapitulo 1 bersikulo 1 nga apostol lamang ako ni Kristo og sulugoon sa Dios. Mao nay giingon ni Pedro. So sa ato pa, insakto ang history nga si Constantino ang Santo Papa sa Roma. Basahon nato ang history og ang Biblia niya. Usa ka dakong bakag o usa ka dakong pamutbot kung moingon ka or mosulti ka nga si Constantino unang Santo Papa sa Roma. Wala kay mabasa sa mga legit and verified information nga mga libro nga niingon nga si Constantino unang Santo Papa sa Roma. Kunya kini ingon pa sa atong higala nga naa daw kunoy mabasa sila nga libro. Pero natingala ko, sa diyang gitan-aw na ko ang video, kaya kini part 1 man ang part 2 katong video nga tawag inaa siya gibasa. Samtang nagtan-aw o nagsubaybay ko sa iyahang gitawag og video, nasabtan nako nga dili libro ang iyahang gibasa or gikot. Kung dili ang iyang gikot usa ka post og kabalo ko nga kadto nga post dili to gitawag og verified facts ang gipost ra pod nga information. O ingon ka, libro ang imong basahon, nganong post man ang imuhang tawag ining gibasa. Dili ba usana ka gitawag og dakong pagpamakak? Pagpamakak man na, kung libro ng imuhang gibasa, dapat nag-quote ka og libro, kinsa ang writer or gitawag og author, anos na publish, asa repeat na publish, og unsay gitawag og title sa libro, kaya para ato ang matrace. Kaya dili pwede nga, mutuo lang mi nga, tungod kay imuhang giyawit, tuo lang mi. Dili pwede na, kinahanglan i-verify kung kana bang imuhang information, tinuod ba kana. Eh kung di na tinuod, binutbot na. Di ba? Imuha lang tawag ining ilaron ang mga tao nga nagtan-aw sa imuhang gitawag og video. O ba ito, nagulat gyud ko, nagihumag yun ako ang tibuok almost 3 minutes niya nga video, pero wa gyud ko'y nakita o wa ko'y nabasa nga naa siya gi-quote nga books. Pero ang iyang gibasa, post, lahi biya ng post og book. Ang post man gud wala na to. Contaminated na to sa sayop kay pareha man imong gitawag og baruganan, contaminated na. Unlike sa amo mag-quote ni Encyclopedia Britannica, tawag ining World Book Encyclopedia, kining Encyclopedia International, nami ipang-quote nga mga books. E ganun ka ng inyo, tawag ining post man ng inyong i-quote. So pagpamaka ka na, number 2 nga gitawag og point, ingon pa niya nga, bantog na daw nga dili daw kuno mabasa sa Biblia nga San Pedro Santo Papa sa Roma, tungod kay wala daw kuno ni mabasa nga San Pedro Santo Papa sa Roma. Si may pagtuon nimo ang Biblia, libro sa kasaysayan sa mga Santo Papa. Kaya-yaga ba nimo? Di ba? Ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios, dili na libro sa history or biographies sa mga Santo Papa o sa papasiya. Di yun mo gitawag og mabasa, pero di po di mo magamit ang argumento na kung mo dili mabasa sa Biblia, di tinuod. No, di mo na magamit. Ang di mo na magamit, it is a fallacy of silence. Kay daghang mga butang nga di mabasa apan tinuod. O, for example, nagtuo biya mo ni Ellen G. White nga propeta, pero nganong tawag ang nagtuo mo kay Ellen G. White nga propeta nga di man na mabasa sa Biblia? Di ba? So inyong isulti nga, tinuod ba na kay nami ipang-quote po? Maupod na sa amua. Pero ang kanindot lang sa amua, kay ba verify ang information. Katong amo ang i-claim na ay verification, verified kumbaga. Ang inyo kuto mo story. Kuto mo mo ihawit ya pagkauman wa mo ebidensyang gitawag og malatag. And lastly, ingon pa sa tong higala nga sakto daw kuno ang history. Tinuod ba na nga sakto ang history, pero tingala ko nga lang di gid mo mag-quote sa pundasyon sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi maging yung ikot kinsa gi founder sa Iglesia Katolika. Nga naman kimapangka ang inyong butbot nga kanang inyong pundok gitukod lag kano. And at the same time, sakto daw kuno ng history nga si Constantino daw kuno ang Santo Papa, unang Santo Papa sa Roma. Wa man na sa history na. Sa history ninyo na. Sa post na nga imuhang tawag ining gibasa, pero sa history, wa kay mabasa sa history oy. Or even ang Google karon pangutan ang Google. So, diha palang daan, dako ng pagpamakak, dako ng pagpamutbot ng imuhang tawag ining gihimo. Pero ng imong gi-quote nga tawag ining post, ako atong usa-usahon. Kay kung sakuan pa ba, inyuhang gipansit Gipansit ang information kay para ignon mong tinuod. Sa may pananglitan nga, nakaingon ko nga gipansit ninyong information. Tanaw, wala good to.
nga tawag ining Bishop of Bishops. Ano sa ba nahitabo nga si Constantino giila sa mga Kristiyano nga Bishop of Bishops? Ano sa pud nahitabo nga si Constantino tawag ining giila nga Vicarius Christi? Naming ngumbian mo nga gipangsunog ang mga dokumento, palusot. Palusot. So ako anong usa-usahon ng tawag ining post nga imuhang gi-quote. Sumala na sa ato ang gisaad, atong tagaan og reaksyon kining maong mga puntos ni Mr. Alvin Sanchez nga usa kuno ka defensor sa paging sabadista nga gitukod og mga Amerikano nga diin niya sa gipresentar nga dokumento daw kuno pero post ko to iyahang gibasa nga si Constantino daw kuno mao ang unang Santo Papa sa Roma. So atong tan-aw ni ang iyang story kay di mo to makonsider ni nga history sa hinungdan nga ang iyang gi-quote dili man legit and at the same time dili pud siya gitawag og verified. Pero para matagaan to sa kada ibitang hustisya kung baga para fair play ang laban ato ang i-play pagkahuman ato ang ihatag ang sakto nga kasaysayan sumala sa mga nasulat sa gitawag og mga libro. Kinsa ang unang papa? Si Constantine nahimong emperador sa Roma human sa gubat sa Milvian Bridge 312 AD. Sa wala pa ang gubat, si Constantine nakakita og pananawon sa usa ka cross og gisultihan niini nga timaan nga modaog. Sa timaan nga siya milakaw ug midaog sa iyang mga kaaway. Wala madugay, gipirmahan ni Constantine ang mando sa Milan nga naghatag og pagkamatugtanon og proteksyon sa mga Kristiyano 313 AD. Dakong sayop ka na nga naman tungod kay si Emperor Constantino nahimo ng emperador before pa 312. So kanang pagsulti ninyo nga si Constantino nahimong emperador 312 after the Battle of Milvian Bridge, bot-bot na, bakak na. Nga naman tungod kay nahimong emperador si Emperor Constantine after namatay ang iyang papa ni adtong July 25, 306 AD. So kana palpak na, binot-bot na, naipanultihon sa reglamento or maxim sa gitawag og balaod nga falsus in unus, falsus in omnibus. So diri pa lang daan, imtrada pa lang daan, mali ka na. Number 2, sa pagpirma ni Emperor Constantine after the Battle of Milvian Bridge, kay nahuman ang Battle of Milvian Bridge ni adtong 312, October 29, 312. Pagkahuman, gipirmahan ang Edict of Milan ni adtong 313. Abi ninyo unsa nakabutang sa Edict of Milan? Toleration, protection sa gitawag og mga Kristiyano. Dili tawag ining persecution against the Christians. Unlike sa gipresent aning ato ang higala nga gi-persecute daw kuno ang mga Kristiyano at the time. No sir, no ma'am. Mauna ang edict or legal nga lakang ni Constantino nga ang mga Kristiyano nga kaniadto before niya gilutos or persecuted pero pag abot niya gihimo niyang free. Libre na silang mo practice, mo exercise, mo padayag or mo profess sa ilang pagtuo publicly nga dili sila lutuson sa gobyerno. O kanang Christian church nga iyang reputation at that time nga existido na before pa sa nahimong emperador, mauna ang simbahang Katoliko, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya giumol ni Constantine ang Roma aron mahimong usa ka relihiyon sa estado. Laing mali gihapon. Nasumala pa din ni Constantine formed Rome to be a state religion. Mali. Nga naman ang Rome nasod man na dili man na religion. At the same time, before Constantine naanay official religion of Rome, kanang gitawag og paganism. O sa tanawa ragon ng mga gisundan niya mga emperors, di ba? Nagpasimba nga sila ang Diyos. Tungod kay naana sila official religion nga mao ng paganismo. Diya pa lang dan another sipiat na pod. Ikaduha na ha. Sa imong gipresent ikaduha na nang gitawag og sipiat. 331 AD, naghimo si Constantine og bag-ong mando aron laglagon ang tanan nga mga tao nga wala mudawat o wala mo pasakop sa pagmando sa Roma. Idakop sila, ilutos ang mga simbahan o gisunog ang mga dokumento. Wala may gihimong edict si Emperor Constantino sa 331 AD para pag-persecute sa gitawag og mga Kristiyano or si bisan kinsa nga dili mudawat at the time sa iyahang pagpangulo. Iyang pamatyon or iyahang tawag ining i-persecute. Wala oy. Siguro basig inyo hang gikuan katong 331 kung wala ko masayop kanang sa gitawag og Edict of Laodicea. Pero dili man na mao ang gisulti sa 331. Kanang 331 gimanduan niya si Eusebius of Nicomedia
nga mag-produce, mag-provide og kadtong mga writings, mga apostolic writings ana nga panahon, dili aron paghaptag og persecution or paghimo og edict or balaod aron i-persecute ang mga Kristiyano og sa bisan kinsa nga di mo tuon niya. Gitawag og kining lutoson, mali diha bilang dan sipyat na eh. At the same time, after the Edict of Milan hangtod sa 331 AD, daghang mga balaod si Constantino nga gipagawas nga pag-abolish sa gitawag og idol worship. Pagkahuman kining pag-restrict sa tawag ining paganistic religion sa iyang panahon og ang mga templo sa mga pagano kaniadto iyang giputlan og tawag ining suporta. Pero wala niya totally gi-abolish yun. Iyang giputlan og suporta. Nga naman kay para ang tao di na mo sunod nila kay convinced na si Constantino at that time sa pagtuong gitawag og Kristiyano. Diya pa lang daan another sipyat na pud eh. Dili na history na na. Nagtukod si Constantine og mga simbahan sa Kristiyano apan nagpadayon usab sa paganong pagsimba o pagtukod og mga templo sa pagano. Kana nga claim sayop na pod gihapon. Nganuman kay sa 331 walay mando si Constantino nga i-persecute ang tawag ini mga Kristiyano o naghimo siyang general persecution. Wala. Ang iyang gilutos at that time kato ng mga Donatist nga kanang mga irehis ba nga mga tao ba nga nanudlog sukwahi sa pagtuo nga nakit-an ni Constantino. Nadawat ang Constantino at that time bisang pagdili pa siya binunyagan pero at that time gi-embrace niya na kana nga gitawag og faith. Wala siya naghimog general persecution at that time sa 331 AD. Wala. Si Constantino daw kuno nagpadayon daw pagtukod sa gitawag og mga Kristiyano nga simbahan at the same time nagpabilin daw nga nagsimba siya sa tawag ining paganismo. Giso pag kagulong edict. Di ba nga iyahang gidid-an ang naa sa gobyerno nga maghimo og idol worshiping. Gidid-an niya ang naa sa gobyerno nga tawag ini mga divinations or kining paghimo or pagsunod sa pagan na gitawag og religion. Diya parang dan sukwahi na sa inyo ang tawag ining gisulti. Sukwahi na. Ang history mismo nagsulti nga at that time after the Battle of Milvian Bridge naanay conviction si Constantine concerning sa gitawag og Christian faith kay before pa the Battle of Milvian Bridge naana sa influence daan sa mga Kristiyano tungod sa influence sa iyang mama. So palpak ning ato ang tawag ini nga amigo. palpak. Si Constantine ang hataas nga pari sa paganong pagkapari. Siya ang Pontifex Maximus o nanginahanglan og susamang titulo isip pangulo sa simbahan sa Kristiyano. Gipasidunggan siya sa mga Katolikong Kristiyano isip obispo sa mga obispo. Samtang si Constantine nagtawag sa ihang kaugalingon nga Vicarius Christi. Nagpaila si Constantino nga Pontifex Maximus. Actually sa pagan religion kutob si bisan kinsa nga mahimong emperador ilho na sa mga pagano nga Pontifex Maximus ang pinakataas nga pari nila. So tanang gitawag og mga paring pagano muluhod na sa tawag ining emperador. Pero sa panahon ni Constantino, why teaching ang Catholic Church at that time nga i-honor siya as Pontifex Maximus or Pangulong Pari sa gitawag og tibuok imperyo at the same time sa Christian religion? No sir, no ma'am. Walay, sa kuan pa ba, himo mo gina siya istorya ba nga, dili mao ang gisulti sa gitawag og kasaysayan. Never nag-declare si Constantino nga ang iyang pagka-Pontifex Maximus iyang ipahaom dito sa gitawag og Christian religion. Wala. At the same time, wa po nagpatawag or wa po gitawag o nagtuo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga si Constantino, obispo sa mga obispo. Unya, nigamit og title nga Vicarius Christi, wala na. Nga naman, kay wa sa una-una na Constantino ng Vicarius Christi. Ang naa sa una-una na Constantino, kaptong Vicarius Filidae, nagihatag niya nga title kang Pope Saint Sylvester, pero wa dawata. So diha pa lang daan si muna kong giingon ba nga naging mga fallacious in unos, fallacious in omnibus. Kaya di lang kiusa ang mali, daghan kayong tawag ining mali. Vicar ni Cristo. Siya ang nagbugna sa universal nga kalihukan sa pagtuo ug ang tinuod nga mga anak sa Dios. Nakakita sa apostasya ug misalikway niini. Pamutbot na po ni. Sa panahon ng Constantino, walay gihimo or decree sa Constantino nga gitawag og maghimo og general persecutions against the Christians. Gani, ang iya pa yung advisor, si Eusebius of Nicomedia, nga mo ay nagbunyag niya at tawag lang his deathbed rather.
Ang nagbunyag niya, Kristiyanong Katoliko to, pero Ariano lang. Ariano lang. At the same time, kana nga panahon, ang controversy at the time, naa sila gitawag Arian controversy, og na bahiran si Constantino, ana. So, diha pa lang daan sipiat na eh. Dako na ning sipiat ang, kung sa kuan pa ba, di na gid unta dapat tuuhan, pero ato ang ipang-ribat, kaya para ipakita nato kung unsang tinuod. Daghang mga Kristiyano ang gilutos human sa iyang pagkakabig kaysa wala pa kini. Ang papasiya walay lain kundi ang pagpadayon sa namatay nga imperyo sa Roma. Kini ang sinugdanan sa mga panahon sa kangitngit. Another thing, naman pa niya, the papacy is nothing more than the tawag in continuation of the deceased Roman Empire. Actually, in terms of education, in terms of tawag ining civilization, nga mahimong civilized ang gitawag og mga tao at that time. Na-adapt yun na. Even mga Katoliko, yung educations, na-adapt na sa Roman Empire. Na naman kay at that time, sa tanang mga imperyo, sila lang ang grabe ka-civilized, standard kaayo ang ilang presentation concerning government, concerning education. Pero in terms of faith, wala, dili sila makalabaw sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kay ang faith nga naa niini divine teaching. So kung mingon ka nga continuation lang sa Roman Empire, mali. Mali kay never nagpatawag ang Santo Papa nga Diyos siya, unlike sa Roman Empire kaniadto nga ang ilang emperador Diyos. Ang Santo Papa dili man Diyos. Ang emperador kaniadto vicarius Dei. Kundi kung gusto ka pa Diyos siya ba? Pero di na simbang Katolika, ang Santo Papa Vicarius Christi. The representative of Christ, dili siya ang Christ. Di ba? Unlike sa tawag ining mga pagano nga siya ang gitawag og Diyos. Simbang Katolika, wa may giilang Papa nga Diyos. Laing binutbot na pod, aning atong higalang gitawag og tagak. Nagsugod ko no sa panahon ni Constantino, or after Constantino daw, pag-reign Constantino, diha daw kuno nagsugod ang Dark Ages. Mali! Namatay si Constantino mga around 337 AD. Nagsugod ang Dark Ages 476 AD katong pagsulog sa mga Barabiano sa Western Empire nga mao nang gitawag Italy and Rome karon. Gisulong nila hagba ang tibuok empire, pildi sila sa gitawag og mga Barbariano. Diha nagsugod ang Dark Ages. Unsa man ang meaning anang Dark Ages? Kanang intellectual darkness. Kay ang nangulo sa Roman Empire, sa Western Empire at the time, puro man mga gitawag mga barbaro. Wala man sila kabaluan ng unsaong pagdala ang gobyerno. Wala man sila, di man sila makatudlo in terms of education. Muna gitawag sa intellectual darkness. Dili kay Dark Ages pagpamatay, pataka lang binutbot na po ng inyo. Di na ito makita ba nga, kina ito mga higalang mga tagak. Katuanan kay argumento. Muna nga, mga tao lang yung tao ng mga wayhanaw, ang mutuan nila, pero katong mga tao nagtuon, magkatawa sa katawanan nilang argumento, sa katawanan nilang information. Ilag yun ang ipamugos ang ilang butbot, ilang sayop. Pero mukaong yung ka na, mahilo ka yun. Pero kita nga mga nakabalo, kita nga nagtuon sa Biblia o sa kaysayan, di kita madaan ng atika. Nga naman, kay kabalo man tanga nagpuluyuan ni ang yawa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.